Good morning everyone! For today's video guys, meron na naman tayong sasaguting katanungan sa isa sa mga followers natin dito sa Facebook. Nakita ko kasi sa kanyang post kahapon na kung sinong makakatulong sa kanyang problema sa kanyang account. So, ang kanyang account has been disabled since 2021 pa. So, baka ngayon lang niya nalaman ang kanyang sitwasyon sa kanyang account. Maraming dahilan kung bakit na-disabled ang ating account at isa na ito yung paglabag natin sa community standards ni Facebook at sa kanyang policies. So sa nakita ko sa kanyang post ay ang nalabag niya yung advertising policy ni Facebook. She didn't comply the advertising standards ni Facebook. Ang isa sa mga restrictions ay she could no longer create or run ads. That means, hindi na siya pwedeng mag-boost sa kaniyang mga videos. Ang effect nito guys, di ba sa pag-post natin, so makikita natin boost, post. So pag meron kang policy restriction, so ang malagay yung boost unavailable. That means meron kang nalabag sa kanilang advertising policies. Kung sabihin man natin hindi mo na kailangan mag-boost dahil mayroon namang bayad yun, pero ito ay pinakamatinding paglabag sa policy kaya maapektuhan ang iyong pag-invite sa mga monetization tools ni Facebook. So hindi ka madaling ma-invite. So remember guys, ang ganitong restriction ay hindi natin makikita sa ating support inbox. Dahil ito advertising, policy ang ating nalabag, so makikita natin ito sa Ad Center. So makikita ang Ad Center doon sa main menu, sa baba dyan merong Ad Center. So i-press mo lang yung Ad Center, then ang lumabas, pag merong lumabas na you can boost a post, that means wala kang nilabag. So wala kang restriction sa advertising standard ni Facebook. Pero makita, pag yung meron kang restriction, so makita yung your account has been disabled dahil meron kong nalabag sa kanilang advertising policies. So, ang payo ko sa mga baguhan, kailangan i-check nyo araw-araw yung ad center nyo. Baka meron na kayong nalabag na policy ni Facebook. So, para ma-check nyo and then ma-resolve na agad-agad. Para hindi maapektuhan ang inyong pag-invite sa mga tools ni Facebook. Dahil hindi talaga kayo or mahirapan kayong ma-invite sa mga tools, monetization tools ni Facebook pag meron kayong nalabag na policies. Kung alam mong hindi ikaw ang nakalabag sa advertising policy ni Facebook, baka na-hack ang iyong account and then merong gumamit sa iyong account and then ginamit ang iyong ads na hindi sila nagbayad, hindi sila nag-comply sa standards ni Facebook, ay kailangan mong i-report yan sa Facebook. Sa tingin mo hindi talaga ikaw ang naglabag sa advertising policy ni Facebook, ay i-gather mo lahat yung documents mo na ikaw talaga ang owner ng iyong account at never kang naglabag sa kanilang policy. So, mag-report a problem ka. So, i-gather mo lang lahat ng mga documents, i-insert mo yung mga photo o yung mga screenshot mo, and then magsulat ka sa Facebook team. And then, hintayin mo na lang kung ang kanilang reply. Dahil sa mga ganyan, tagal talaga. Sa akin before is, dahil yung isa kong account na hack talaga. And then, meron akong ganitong, kaya na-answer ko ang ganitong problema dahil nagkaganito ako before sa isa kong account. Hindi talaga ako na-invite sa mga monetization tools ni Facebook dahil meron akong ganitong problema. Na-resolve naman siya pero hanggang ngayon yung isa kong account hindi pa rin siya nagkaroon ng monetization tools. So yan lang masishare ko for this morning. So sana nakatulong ito guys sa mga baguhan. Huwag na huwag kayong maglabag talaga sa mga policies ni Facebook dahil mahirapan kayong ma-invite sa mga monetization tools. And then, sa ganitong sitwasyon, kay ma'am, nandyan na sa kanya, so mag-report ka, i-gather mo lahat yung mga documents mo, and then mag-report a problem ka. Pero, sa ganitong sitwasyon, mga 6 months siguro, or kahit every month ka mag-report again, report and report. So, yan lang mas share ko for this morning. Thank you for watching. Don't forget to follow for more.